Kinondena ng Arab League ang serya ng pag-atake ng Amerika, Britanya at Pransya sa Libya. Marami raw kasing sibilyan ang nadadamay rito. Layong pigilan ng tatlong Western countries ang lumalalang tensyon na nag-ugat sa pag-atake ng mga puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi laban sa mga rebelde. May news to go, si Dante Perello. Nagsagawa ng night operations ang ilang US aircraft sa Libya. Ito ay para siguruhing walang lumalabag sa no-fly zone ng United Nations. Mahigit 100 Tomahawk cruise missiles ang pinakawalan ng Amerika at Britanya sa Libyan Air Force. Mula naman sa Libyan capital sa Tripoli, rinig ang palitan ng putok ng mga naglalabang puwersa. Tumagal ng halos 24 oras ang sagupaan sa ere sa pagitan ng Libya at ng magkaalyadong Amerika, Britanya at Pransya. Sinundan naman ito ng pag-anunsyo ng ceasefire ng isang Libyan government official. Sa mga kalsada ng Benghazi, nakilalang teritoryo ng mga rebelde, kitang-kita ang mga nasusunog na tangke at iba pang army vehicle ni Libyan leader Muammar Gaddafi na tinarget ng Western countries. Nagtungo ang puwersa ng gobyerno sa lungsod para tangkaing pabagsakin ang headquarters ng rebeldeng National Libyan Council. Di pa matiyak ang bilang ng nasawi sa insidente. Kinundina naman ng Arab League ang mga serya ng pag-atake sa Libya. Maraming sibilyan daw ang nadadamay at patuloy na manganganib dahil dito. Paniwala niya sapat na raw ang pagpapatupad ng no-fly zone para maiwasan na ang pag-akyat ng tensyon at maprotektahan ang publiko. Ilang bansa na rin ang nagpakita ng suporta sa mga rebelde ng Libya. Sa Brussels, Belgium, libo-libo ang nagprotesta para ipanawagan ang pagbaba ni Gaddafi. Kaisa raw sila sa panawagan ng mga Libyan para sa kalayaan at demokrasya sa kanilang bayan. Dante Perello, On The Go. Matapos nga ang mga airstrike, naghahanda na para sa isang mahaba at malawakang gera si Libyan leader Muammar Gaddafi. Sinabi ni Gaddafi na di siya magpapatinag sa Amerika, Britanya at Pransya na paulit-ulit nang nananawagan sa kanyang pagbaba sa pwesto. Tinawag niyang terorismo laban sa mga Muslim ang airstrikes. Handa raw siya at ang kanyang mga taga-suporta na labanan ng anumang banta sa kapayapaan at kalayaan ng kanilang bansa. May isang buwan na mula nang sumiklab ang gulo sa Libya. Nag-aklas ang mga rebelde sa kagustuhan nilang matapos na mahigit 4 na dekadang pamumuno ni Muammar Gaddafi. September 1, 1969 nang umupo siya sa pwesto. Nagkakagulo sa mga lungsod ng Tripoli, Derna, Tobruk at Benghazi. Ang kabisera at pinakamalaking lungsod sa Libya na Tripoli ang baluarte ng mga taga-suporta ni Gaddafi, habang karamihan naman sa mga rebelde ay nasa Benghazi, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa bansa. Sa kabutihang palad, maraming kababayan natin ang nakalikas na mula sa kaguluhan. Halos 15,000 Pinoy ang nakalabas na ng Libya. Mahigit 8,500 OFW naman ang ligtas ng nakabalik dito sa bansa. Ilang alternatibong lugar sa Libya ang pwedeng daanan ng mga lumilikas. Sa mga galing sa lungsod ng Benghazi at Al-Baida, pinakamalapit na bansang mapupuntahan ang Egypt sa silangan ng Libya. Habang ang mga nasa Tripoli naman at mga kalapit nitong lugar, pwedeng bumiyahe pakanluran papuntang Tunisia. Pwede rin makaalis sakay ng eroplano sa airport sa Tripoli. Ang pinakamalapit na malilikasan ay ang Crete Island sa Greece.